support para mangyari po ng araw na to, Panginoon. So, wala po kaming ibang pagmamalaki sa aming sarili, Lord, kundi kayo lamang po, Panginoon. We praise you, Lord, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise. 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 Sound. Praise. Praise. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Happy 13th anniversary, the Shepherd of Faith Family Church. 13 years of God's faithfulness and goodness. Tunay na mabuti ang Panginoon sa bawat isa. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. At kami po ay nagagalak na makita po ang bawat isa sa lugar na ito. At muli tayong lahat ay sama-samang magbibigay papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Excited na po ba ang lahat? Amen. 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 So, sa umagang pong ito, hayaan po natin na ang Panginoon lamang ang siyang maging focus ng ating pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umikot po tayo. Kamayan po natin ang bawat isa at batiin natin ang happy anniversary. Kapatid, pinagpala ka ng Amen. Panginoon. Hallelujah. Thank you, Praise your Jesus. name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Tunay na mabuti ang Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Oh, we shout hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Yes, Jesus. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, come on, church, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you, Lord, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, so good, yeah. Yes, you
you are, yes you are, yes you are. One church, 'cause you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Yes, Jesus. Yes, Lord. You are good all the time. Oh. All that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. All that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. All that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. All that men would praise His name, and again I say, again I say. Oh, that men would praise His name, would praise His name. Oh, that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name, and again I say, 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 again I say. Rejoice in the Lord always, and again I say, again I say. Rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice. Hallelujah. We will rejoice and be glad. Come bless the Lord. No need to worship Christ the Lord and His holy name, declaring He is good. All that men would praise Him, all that men would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, and again I say, 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 again I say. Would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name, and again I say, 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 again I say. Rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice, rejoice.
rejoice and be glad in it, Lord God. Thank you, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Amen. Lord, you are holy, holy, holy. There is no word to describe you. Your greatness and your glory and your beauty and your grace and your mercy and your justice and your love and your wrath and your holiness and all these things, Lord, you are perfect, God. Perfect in knowledge, perfect in power, perfect in love and beauty. Lord, there is nothing wrong in you. Everything in you is right and good and just, Lord God. There's no one like you, Lord. We are looking at you right now. Oh God, we are fixing our eyes on you because you are holy, 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 Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. We know, Lord God, we join with the angels who are singing that to you right now. Lord, we give you glory. We give you all honor, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Walang dahilan, Panginoon, para hindi kami magbigay papuri, pasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil tunay, Lord God, na tapat ka sa amin, patuloy na nagiging tapat, patuloy na nagiging mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo, Lord, ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, hindi lang sa aming mga buhay naging tapat ka, Panginoon, kundi sa aming church, Lord God. Naging tapat ka, Panginoon. At patuloy na pinapakita mo, Panginoon, na mabuti ka sa aming lahat. Thank you, Jesus. Oh, church, buksan natin ang ating mga puso sa Panginoon. Hallelujah. Isipin natin yung kabutihan, katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Yes, Jesus. Thank you, Lord God. You are holy. You are powerful, Lord. And we are loved by you, Jesus. Thank you for your love, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to Him. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universal sing. Hallelujah, Lord. Hallelujah to you, our King. Yes, Jesus. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor
All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. You are holy, you are powerful, Lord. Hallelujah. There is power in your name, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. We give you the highest praise. We give you praise, Lord God. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang at wala nang iba. Ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat sambahin sa aming mga buhay, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you in spirit and in truth. Come on, church. Hallelujah. Huwag natin pigilan. Bigay natin yan sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we praise you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens, all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Oh, hallelujah, Lord. Go on, church. Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. Come on, church. Oh, hallelujah. Shout the name of Jesus. You are holy, Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound. Oh,
nothing compares to your promise, Lord God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay, Panginoon, na sinamahan mo kami, Lord God, sa aming pagbibigay papurit pa sa salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na libo-libong anghel ang kasama namin, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Jesus, sa 13 years, Panginoon, ay pinagkaloob mo, Panginoon. At patuloy, Lord God, Panginoon, nagagamitin, alam namin, Lord God, na patuloy, Lord, nagagamitin mo ang simbahang ito, Panginoon, upang, Lord God, marami pa, Panginoon, ang lumapit sa iyo at marami pang makilala sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyo ang lahat ng papuri. Hallelujah. Sa iyo ang lahat, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Come on, church. Sambahin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming papurit pasalamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Manatili po tayong nakatayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Purihin ang Panginoon at isang magandang umaga po sa bawat isa. Praise the Lord. Marami pa po tayong upuan dyan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa bawat isang pumarito ngayong umaga, kami po ay nagagalak na sinamahan nyo kami sa ating pong pagdiriwang ng labing tatlong taong katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Praise God. Actually po, matagal na ang ating paglilingkod sa Panginoon, pero ang binilang po natin yung dinala tayo dito ng Panginoon from Golden City. Dinala niya tayo dun sa Saginsin Compound, and then dito po, so bali 8 taon doon sa Saginsin Compound, tapos dito po ay 5 years, kaya 13 years na po tayo dito po sa lugar ng Binangonan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil alam po natin, ang 13 years ay hindi po nagiging bed of roses na po para sa kanyang gawain. Marami pong mga pagsubok ang dumating. At siguro isa na doon yung pagkawala ni Pastor Alan ay 2020. Tama ba, Kuya? 21. Purihin po ang Panginoon, pero ang Diyos po natin ay buhay. Kahit na wala po si Pastor Alan, magpa 5 years na this April. But God is remain faithful to us. He never changed, lalo pong lumaki ang kanyang gawain dito po sa lugar ng Tayuman. At salamat po sa Diyos na alam kong hindi siya magbabago.
Kaya ang araw na ito ay araw ng ating sama-samang pasasalamat sa kanyang katapatan at araw din po ng ating muling pagdulog sa kanya para hingin ang kanyang gabay, pangunguna, kanyang basbas sa susunod na taon na muling tatawirin po ng gawain ng Panginoon dito po sa lugar ng Tayuman. Salamat po. Ngayong umaga, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. Of course, unang-una, tayo po ay, meron po tayo dito sa, nawala man si Pastor, pero 4 na pastor po ang binigay sa atin ng Panginoon para po mapangalagaan ang kanyang gawain dito. And I would like to recognize our pastors. Of course, andyan po si Pastora Tina, Christina. Chair, pwede tumayo. Si Pastor Genesis po, yung aming panganay na anak. At si Pastor Alex, yung aking bayaw. Ayan. Salamat po sa Panginoon na nandito po sila para samahan tayo sa ating pagdiriwang ng ating anniversary at yung lingkod nyo po. Bali, 4 kaming nangangalaga po sa mga kaluluwa na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. We would like also to recognize our brothers and sisters sa Muson. Sa Muson muna. Muson taas at saka sa Muson sa baba, sa bundok po at saka sa baba. Pwede pong tumayo sila. Karamihan po sa kanila ay medyo tulad ko po, senior na. Ayan. Ayan. Salamat po. Praise the Lord. At of course, yung ating mga kapatiran po sa Sampalukan. Ayan, Taytay. Taytay na po yun. Tayo, pwede pong tumayo. Ayan. Praise the Lord. At purihin po ang Panginoon. Siyempre po yung ating mga kapatiran dito sa main church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Medyo wala po yung marami, ano? Di ba nila alam? Anniversary na. Church anniversary natin ngayon. So, purihin po ang Panginoon and alam ko po, something good is going to happen. Of course, nandito ang presensya ng Panginoon. Kaya po niyang katagpuin, anuman po ang ating mga katanungan, anuman po yung ating mga pangangailangan sa umagang ito. Higit pa sa ating hinihiling o hilingin sa Panginoon, higit pa sa ating inaasahan ang kaya niyang ibuhos na pagpapala sa bawat isa sa atin. So, praise the Lord. At we would like to welcome our dear Pastor Noel. He will be our speaker for this morning. Si Pastor Noel po ay nagpapastor po sa Word of Truth Believers Church. Ito po ay sa Sumulong, Pastor, sa tama po, Sumulong. Sumulong, Marikina, Mayamot. Ayun. At may mga daughter churches na rin ito, no, Pastor? Kasama po ni Pastor, siyempre ang kanyang magandang wife, Sister Miriam. Welcome, Sister Miriam. Naririnig ko Marian, sorry. Naririnig kita kanina, maganda ang boses mo. Purihin ang Panginoon. Sila po may isang anak. At si Pastor Noel po ay isa rin po siyang businessman. Siya po ay nangungontrata ng mga salamin, Pastor, tama? Po. Kaya kapag may nagtanong sa inyo na kung may kakilala kayo, magpapatayo ng building at nagpapa-install ng salamin, si Pastor Noel po yun. Pwede nating kontakin. Purihin ang Panginoon. Kaya I would like to welcome now our dear Pastor, Pastor Noel Valera, ang lingkod ng Diyos. Okay lang yun, Pastor? Okay lang po? Mababa lang. Oh. Okay lang yan, Pastor, kasi hindi tayo mag-kahit eh. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, mapagpalang umaga sa iyo? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At
Isang kagalakan po na ako po ay maging bahagi ng inyong pagdiriwang ng ika-13 kabutihan ng Diyos sa inyo pong church, mga minamahal. At naalala ko lang si Pastor Alan. Si Pastor Alan ay hindi kami ganun kakilala, matagal, nagsama. Nagkakilala lang po kami sa isang gawain doon po sa lugar ng Marikina. Doon po kay Pastor Jess Garcia. Tama ba? Jess Garcia po siya, di ba? Sa Faith Family rin yun eh. One time, meron silang conference doon. Na-invite din po ako. Doon po kami nagkakilala ni Pastor Alan. Sa maikling panahon na kami po ay nagkakilala, tumatak pusa sa aking isipan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nakita ko po kung paano siya mangaral at paano niya ipangaral ang salita ng Diyos. Ako po ay nagsisimula pa lang noon, nasa Bible school po ako ng Foursquare, nung siya po ay aking makilala. At sa kabutihang palad, uma-attend po ako ng isang gawain doon sa kapitid kong tawagin po namin sa Valley Golf, ay nagkakilala naman po kami ni Pastora. At lalo akong nagalak nung nalaman ko na asawa niya po si Pastor Alan. Nalungkot naman ako nung sinabi niya, wala na si Pastor Alan. Nakakalungkot man, pero meron pa rin kabutihan sa mga bagay na yan. Meron pong iniwan si Pastor Alan na dapat po nating bitbitin. Ako po, hindi ko po siya personally kakilala, hindi ko po siya ganun kakilala, pero binitbit ko po yung narinig ko po sa kanya at that time bilang isang nagsisimulang pastor. Kaya ako po, nagpapasalamat po ko na naging bahagi po ako ng inyong pagdiriwang sa legacy po ni Pastor Alan sa inyo. Palakpakan po natin ang Diyos. So ngayong umaga pong ito, salamat sa Panginoon sapagkat paborito kong topic po ito. Alam niyo po ba mga minamahal, sa dami ng mananampalataya sa ating panahon ngayon, ito na lang po ang karaniwan nakikita ko na kulang. Yung Christ-like holiness. Napakagandang topic. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, dakilang Diyos na manlilikha, amin pong kinikilala na kayo po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na muli po kami po ay makapakinig, makapag-aral ng iyong banal na salita. Sapagkat sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, Kabanata 10, talatang 17, na ang aming pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng iyong banal na salita. Lord, muli inihiling po namin, buksan mo po ang aming mga espiritual na pangunawa, ang aming puso na pagtatamnan ng iyong banal na salita. Gawin mo po itong mataba, O Diyos. Tumubo ang iyong banal na salita na matatanim sa aming mga puso sa tanghaling ito. Ang karangalan ay sa iyo lamang at ang pagpapala ay sumaamin din naman sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ikaw po ay magsabi ng Amen. Palakpakan mo si Jesus. Pwede tayong umupo. Kanina po binasa po natin ang ating talata. Ang talata po nating binasa, by the way, ako po ay maiksi lang mag-preach. So please, inihiling ko po yung pandinig nyo at maging attentive lamang po tayo. Kung meron po kayong cellphone, i-silent nyo muna. Mamaya na po tayo mag-cellphone. Mabilis lang ito, pagbigyan nyo na ako. Ngayon, bakit ako maiksing magsalita lang? Sabi nung ako po ay na-disciple sa Victory Church. Sabi po nung pastor ko, napaka-stricto, sabi niya, pag ikaw naanyayahan magsalita sa ibang church, maiksi lang para maalala ka uli. Sabi. Sapagkat pag mahaba kang mag-preach, kahit kailan, hindi ka na maiimbitahang muli. Natatak sa isip ko, kaya ako pag nag-preach, maiksi lang. Siguro mga 2 oras. 1 oras kalahati. O, di ba yun? Maiksi lang po. Kaya sana makinig po tayong maigi. Ang ating pong binasa kanina ay napakaganda. Ang ating pong binasa kanina na kinuha po natin sa aklat po ng Galacia, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Galacia. Ito po yung kanyang sinabi. Napakaganda, pakinggan yung maigi. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon,
Sabi ni Apostol Pablo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So ipinapakilala ni Apostol Pablo, siya bilang manggagawa, lingkod ng Diyos, hindi na siya yung Pablo na kilala nila before. Kundi ipinapaliwanag niya na ang kanyang katauhan mula nung siya'y mag-commit sa Diyos, ang nabubuhay na sa kanya ay ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Malinaw ba yon? Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw, sino ba nabubuhay sa iyo? Di ba? Ikaw pa ba yan? Amen? Sabi niya pa ganito, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, sabi niya, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Kita mo kung gaano yung commitment niya, kung gaano siya kakomitted sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Napakatindi. Sabi niya pa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ganun niya ipinakilala ang kanyang sarili sa mga mananampalataya sa lugar ng Galacia. Mga minamahal, kung bakit ko ito paboritong topic, itong Christ-like holiness, alam niyo kung bakit? Pagmasdan mo po ang bansang Pilipinas, even tayo before, tayo'y mananampalataya ni Kristo. Pero ang kulang na lang talaga sa tao, paano ipamuhay yung mga ipinapangaral sa atin na naririnig natin sa mga pastor, nababasa natin sa Biblia. Ang ibig sabihin, tingnan mo, ipakita ko sa inyo. Ang Katoliko, mananampalataya rin po yan ni Kristo. Sila rin po ay Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, ikaw ay naniniwala kay Kristo. Sila ba'y naniniwala kay Kristo? Kristiyano ang tawag nun. Now, ang kulang na lang sa atin ay makitaan tayo nung pinaniniwalaan mo, nung salita ng Diyos na naririnig mo. Yan ang kulang. Kadami ng sumampalataya, kadami ng nagsisimba, ang kulang na lang talaga, makitaan tayo katulad ng buhay ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Nakita niyo, nakuha niyo po ba ibig sabihin? Mga minamahal, kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, purely ang tawag sa iyo ay mananampalataya ni Kristo. Mga minamahal, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, dapat, number 1, Christ must reflect in our life. Dapat makita sa iyo katulad ni Pablo. Kung bakit sinabi ni Pablo na hindi na siya nabubuhay, ibig sabihin lahat ng gusto ni Kristo, lahat ng pinapagawa ni Kristo, doon siya nakapokus. Dapat ganun din tayo. Hindi ka pastor, attende ka man, dapat si Kristo po yung makita sa ating buhay. Mga minamahal, ito yung katotohanan. Hindi po sapat na nagdadala ka ng Biblia, pero hindi nakikita sa iyong buhay. Hindi po sapat na nakapustura ka every Sunday. Dito, minsan para tayong hindi makalbasag ng pinggan. Tama ba? Napakaingat natin. Pero paglabas dyan, baka wala pang ilang hakbang, bumabalik ka na sa dati mong pagkatao, nawawala na naman si Kristo. Yun ang nakakalungkot, di po ba? Nung tayo po ay hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos, napakasipag nating magsimba. Talo pa nga tayo nila eh. Sila alas 5 pa lang bumabagting na ting, ting. Alas 4 pa lang gising ka na, papunta ka na sa simbahan. Ngunit ang nakakalungkot, pagkatapos mong mag-cross the sign, then paglabas mo, balik ka sa dati mong pagkatao. Mali. Kaya nga, ang inyong tema, dapat Christ-like holiness, mag-reflect si Kristo sa ating mga buhay. Ano sabi ng Bible, mga minamahal? In the book of Philippians, chapter 2, verse 5 to 8, sabi niya, paki-scroll nga po, sabi niya ganito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Si Pablo ang sumulat sa mga taga-Pilipos na ini-encourage niya na magkaroon daw tayo ng kaisipan. Pag sinabing kaisipan, yung karakter ni Kristo dapat nasa atin, mga minamahal. Ano yon? Kahit siya ay likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang mapanatiling kapantay ng Diyos.
Kita mo yung karakter ni Kristo? Diyos siya. Hindi niya pinagpilitang yung pagiging Diyos niya. Tayo minsan pinagpipilitan pa natin, hindi, mas matalino ako. Di dapat ako dyan eh. Kabago-bago niya lang, tagal ko na dapat ako. Ganun yung attitude ng wala kay Kristo. Amen ba? Ako, nasabihan ako niyan before eh. Habi niya sa akin, bakit siya? Bakit siya? Ako ang tagal ko na dito, bata pa, andito na ako, bakit siya? Minsan nagtatanong tayo ng ganun. Pero si Kristo, ni minsan, hindi niya sinabing, bakit ako bababa? Bakit ako mag-aanyong alipin? Diyos ako eh. Bakit ako pupunta dyan? Hindi mo marinig kay Kristo. Ano sinabi niya? Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Tinanggal niya yung pride niya, yung pagiging Diyos na tinanggal ng Panginoon. At ang sabi niya pa, at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin, hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya ba natin yon? Kaya natin yon kapag si Kristo na po ang nakikita at nakaupo sa iyong puso. Di ba? Ang tataas ng pride natin before. Ngayon, hindi na. Kunti na lang. Sabihin mo sa iyong katabi, kunti na lang. Di ba? Di ba? Lalo na kaming mga lalaki, pambira ang taas po ng pride namin. Lalo na yung mga driver, ayaw na sisingitan. Di ba, ito nakakalungkot ngayon, ang daming viral sa ganun ngayon. Bakit? Pride. Pero pag si Kristo na nakaupo sa'yo, ay kahit anong sabihin sa'yo. Di ba? Kahit anong ipakita sa'yo, wala na dapat yan. Bakit? Si Kristo na kasi ang nakaupo sa iyong puso. Palakpakan mo si Jesus. Another one. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, sabihin mo nga sa iyong katabi, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Yan. Ano sabi sa'yo? Ano sabi? Oo, ano sabi? Oo na. Nakipag-isa ka na kay Kristo. Kaya ka nga naandito eh. Amen. Sabi ni Pablo pa din, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, o nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Sabihin mo sa iyong katabi, bago ka na pala eh. Bago na. Wala na yung dating ikaw, sabi niya. Wala na ang dati niyang pagkatao. Pag sinabing wala na yung dating pagkatao, si Kristo na ngayon yung nakikita sa'yo. Amen! Kaya yung mga kapitbahay mo sinasabi, ano bang nangyari kay ano? Dati ganito to, dati napakamarites nito eh. Ngayon hindi na masyado. Di ba? Dati mong pagkatao, tinanggal na ni Kristo, siya na dapat ang nakikita sa atin, mga minamahal. Naidamit na natin. Sino yun? Yung karakter na mayroon si Kristo. Amen! Sabihin mo nga sa iyong katabi, umamin ka naman. Di ba? Ituloy ko lang, sabi niya, wala na ang dati niyang pagkatao. Malinaw ba yon? Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Bago ka na eh. Minsan dinadaya lang tayo ni Satanas. Sasabihan ka pa ng asawa mo, hindi ka naman nagbabago. Tumigil ka na nga dyan. Di po totoo yun. Kasi kung hindi nagbago yan, inumbag ka na yan. Di ba? Nagbago na yan. Dahan-dahan lang kasi huwag nyo naman biglain. Alam niyo ang pagbabago ng tao? Ang sabi ng Bible, binabago niya tayo araw-araw. Amen! Palakpakan mo si Jesus. Another one. 1 John chapter 2 verse 3 and 6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, kung sinasabi mong mananampalataya ni Kristo, abay, hindi yun natatapos doon. Meron tinatawag na pagsunod. Hindi po pwedeng di tayo susunod.
Mananampalataya ka, nananalig ka, dapat tagasunod ka. Ano ibig sabihin, pastor, ng tagasunod? Kung anong sinasabi niya, dapat ipinamumuhay natin. Ano sabi ng Bible? Hindi ka lang tagapakinig. Ang lakas mo maka-amen. Ang lakas mo yes, Lord! Yes, Lord! Sino gusto pagpalain? Ako, Lord! Tapos paglabas, hindi naman sinusunod yung gusto ng Diyos. Parang ganito yan. Ganito yan. Kung gusto mong pumunta ng Cubao, anong sasakyan mo? Papuntang Cubao. Gusto mong pumunta ng Cubao, ayaw mo naman sumakay. Ang ibig sabihin, gusto mong pagpalain ng Diyos, sumunod ka sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Sinasabi mong mananampalataya ka ni Kristo, sundin mo at ipakita mo na ikaw ay mananampalataya. Talo pa tayo ng mga devoto dun sa Nazareno. Di ba? Anong mga born again? Ang aarte natin. Di ba? Gising lang ng umaga, ayaw na natin. Sila, walang tulog, magdamag. Di ba? Pastor, di ako makasimba. Bakit? Sapatos ko nasira. Sila nakapaan, nagsisimba. Pastor, di ako makasimba, wala akong pamasahe. Meron akong kaibigan, African. Alas 5 pa lang, naglalakad na mula Golden City hanggang Santa Lucia. Sabi ko, bakit ka naglalakad? Pastor, I don't have money. Kita mo yan? Tayo minsan arte. Hindi ako nakapagsimba. Kasi gusot ang damit ko. Gusot lang damit, di ka makapagsimba. Pastor, di ako makapagsimba, ang dami kong labahan. Ang labahan mo, itabi mo. Lunes kasi maglaba ka na. Martes, Miyerkules, ang daming panahon. Bakit napili mo pa Linggo? Diba? Tapos sasabihin mo, ako'y born again. Saan ka nagsisimba? Ay, dyan ako sa Shepherd of Faith. Diba? Makita sa atin si Kristo, mga minamahal. Ipakita natin na tayo'y anak ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Ikaw ay representante ng Diyos. Ikaw ay ambassador ni Kristo. Ambassador, nire-represent natin siya. Paglabas mo sa bahay, hindi naman ikaw nakikita eh. Anong tanong palagi? Pag nakitaan ka ng pangit, saan ba nagsisimba yan? Ay, sa Shepherd of Faith Family. Saan ba yan? Ay, dyan sa likod ng 7-Eleven. Sino ba pastor niyan? Bakit po? Aba, hindi naman nakikitaan eh. Yun na nakakalungkot. Dapat makita sa atin. Ipakita mo. Pag may dala kang Biblia, huwag mo itago. Aalala ko nung bago lang ko, sinusuksok ko sa likod. Yung maliliit, yung Gideon, ayaw kung inabot mo pa, ilang taon ka na, Pastor? 39 ka na? Ay, akala ko sa kanya, 25 lang. Hindi. Ang mukhang kamukhaan, Pastor, medyo matangkad din. Ako dati, tinatago ko yung Bible, nahiya ako. Mang may namal, hindi maganda yun. Pag may Bible ka, ipakita mo. Dapat naglalakad ka papasok dyan, pagbaba mo sa jeep, proud na proud ka. Bakit? Ang bit-bit mo, hindi naman sarili mo eh. Si Kristo. Amen. Yung dati mong pagkatao, wala na yun, binago na. Ikaw na ngayon si Kristo. Ibig sabihin, tagasunod ka na ni Kristo. Ipamuhay mo si Kristo. Amen ba tayo dyan? Palakpakan mo naman si Jesus. Ituloy natin ang pagbasa sa dyan. Ang ganda. Kayo mag-alala, patapos na. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling. Masakit itong binitawan ni Juan. Kita mo yan? Tayo pala, nagsasabi tayo na mananampalataya ng Diyos, ni Kristo. Tinanggap natin siya, nagpapakilala tayong born again. Pagkatapos, hindi ka naman nakikitaan. Sabi niya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos. Sinungaling. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka sinungaling. Di ba? Anong sabi sa'yo? Anong sabi? Di ba? Ano pa sabi? Verse 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos, ito maganda, ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Ang Bible study namin kagabi, mga minamahal, malalaman mo talaga kung sa Diyos ka o hindi. Ikaw lang makakapag-desisyon yan. Bakit? Kilala mo sarili mo.
masasabi mong ligtas ka talaga. Kaya pag nagtanong si pastor, sinong ligtas na? Ikaw nakagano. Tataas ko ba? Alanganin ka. Bakit kilala mo sarili mo eh? Ikaw nakakaalam. At ang Diyos lang, hindi yung katabi mo. Ligtas na ba ako? Ikaw! Kaya yung mga nakakasiguro dahil sumusunod sa salita ng Diyos, sinong ligtas na? Ako! Ikaw alanganin. Pipilitin naman ng pastor, sino taas yung kamay? Sino? Ikaw. Napilitan ngayon kahit alanganin. Hindi ba? Pero napakalinaw ng sinasabi ng Biblia na yung tumutupad ng salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Verse 6, sino mang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay. Dapat mamuhay ng pamumuhay ni Kristo. Again, yung karakter ni Kristo dapat mag-reflect sa iyo bilang mananampalataya ni Kristo. Malinaw po ba yun? Palakpakan mo si Jesus. So ano yung number 1 natin? Huwag kang mag-alala, 3 lang ito. Christ must reflect in our life. So mula ngayon, pakita natin si Kristo. Yun lang magagawa natin, sumunod tayo kay Kristo. Alam mo si Kristo, napako sa krus para sa atin. 'Di ba? Alam naman natin yun. Nagsakripisyo siya. Hindi niya tiningnan yung kanyang pagka-Diyos para sa iyo. Ngayon naman, ang trabaho natin, makita si Kristo sa ating mga buhay. Amen. So number 2. Number 2 na agad, di ba? Bilis. Bilis lang. Number 2 is, we must pursue holiness. Pag sinabing pursue, ipagpatuloy mo. Pag sinabing pursue, abay, gampanan mo, ganapin mo. Makita sa'yo yung kabanalan. Hindi pwedeng mga minamahal na pagkatapos ang tao sumampalataya ay walang refleksyon sa buhay. Palagi pong meron. Kung totoo kang sumampalataya, hindi pwedeng manatili ka sa kasalanan. Alam mo, ako nalulungkot ako. Magkwento ako sa inyo konti. Nagsimula po akong magpastor 2012. Wala akong masyadong kakilala. Hanggang sa nakakilala ako ng mga pastor. Napunta ako kung saan-saang organisasyon. Dumami yung kakilala kong pastor. Minsan nalulungkot ako. Abay, pastor, nagiinuman. Fellowship pa. Fellowship. Abay, pagkakain namin, sarap ng pagkain. Maya-maya lumabas yung isang pastor. May daladalang agwa di patarantaw. Nagulat ako ngayon. Sabi ko, ano ba itong napuntahan ko? Fellowship ba ito ng mga pastor? O fellowship ng mga taong nagtatago sa likod ng Biblia? Sabi ko sa kanila, ako po, very frank, frank ka po ako. Huwag na tayong maglukuhan. Sabi ko, sa susunod, pag naglabas ka pa ng ganyang inumin, aalis na ako. Sabi ko, anong? Sa second floor kami. Anong sasabihin ng kapitbahay mo, mga pastor, nag-iinuman? Nakakalungkot. Tag-iisang baso. Mula nun, hindi na sila naglabas ng inumin. Dapat talaga sinasabi yung totoo. Tayo kasi mga pastor, nakakahiya. Baka matisod. Alam mo yung mga minamahal, mas gusto ko pang umalis ang isang tao sa loob ng church na nalaman niya ang katotohanan, bit niya ang katotohanan. Kaysa ka naman nakikita kita araw-araw na ako'y nagtitimpi, nahihiya, nag-aalangan sabihin ng katotohanan. Mga minamahal, kaming mga pastor, I'm sorry to tell you, pasensya na kayo. Ang trabaho namin ay sabihin yung katotohanan mula sa Biblia. Pananagutan namin pag tinago po namin ito. Anong mangyayari sa atin? Lahat tayo napakadami. Hindi kailangan ng Diyos ang marami. In fact, ang sinabi ng Biblia napakalinaw. Kukunti lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sila lamang na sumusunod, tumutupad, nagbago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Palakpakan mo si Jesus. Amen? Magkwento lang ako konti, mga experience ko. Pastor, nagmumura. Sa pulpito pa. Kailan lang? Umattend ako na isang gawain. Lahat ng salitang kanto narinig ko na. B.O.,
Tan GA, lahat nasa pulpito. May hawak pang Biblia. Diyos ko po, mga minamahal, kahabagan tayo ng Diyos. Hindi yan ang Kristiyano. Ang Kristiyano po ay nagbago sa lahat ng aspeto. Kaya nga sinabi ng Bible kanina, wala na yung dati. Kung ikaw ay mahilig sa agwat ipataranta, ngayon binago ka ng Diyos, wala ka na dyan. Amen. Sabi pa nung isang kakilala ko, hindi pastor eh. Kasi pinayo naman ni Apostol Pablo. Tingnan mo, may ano din. May bersikulo pa. Pag tinignan mo, parang tama. Oo nga naman. Sabi ko sa kanya, sige. Bakit ba siya pinayuhan? Kasi lagi siyang sinisikmura. Ikaw hindi naman sinisikmura. Di ba? Pastor, pwede naman kahit kunti lang. Patikim-tikim lang naman. Sabi ko, hindi nga. Kulit mo eh. Sabi ko, sige. Payag ka ba? Sige, ikaw umiinom ka pa unti-unti. Payag ka? Ako nakikita mo umiinom din ng unti-unti. Sige, kung ang konting bisyo ay pwede. Pwedeng manigarilyo ng konti. Pwede kang magkasino, magsugal ng konti. Pwede kang magmura, konti. Pwede kang uminom, bumili ka ng Red Horse, konti. Payag ba kayo nun? Yung pastor mo, umiinom ng pampatulog. Sabi nung isang preacher na nakausap ko, sabi ko, bakit ka tuwing, nakarating sa akin, umiinom ka ng 2 sanmig, pampatulog lang, pastor. Yung iba naririnig ko, ang pampatulog, Biblia. Ikaw naman, pampatulog mo, sanmig. Matakot ka naman sa Diyos. Amen? Meron pa. Pastor, nagbe-vape. Ano ba nangyari sa atin? Mga minamahal, pursue holiness. Yung kabanalan makita sa'yo. Hindi pwedeng ang kabanalan linggo lang. Hindi ka makabasag pinggan. Napakabait naman nung asawa ko. Tapos sa bahay, ano ba? Di ba nakakalungkot? Sabihin mo sa iyong katabi, tama na ng konti. Tama na. Sabi pa nung isang kakilala kong pastor, ano lang naman, pastor? Pampainit lang ng tiyan. Sabi ko, sige. Kung talagang tama yan, bakit pag bumibili ka, itinatago mo? Kasi kako, sinasabi ng banal na Espiritu Santo, i-stop mo na yan. Hindi ka nagiging huwaran. Pastor ka pa naman. Amen. Sana dito sa atin wala. Kasi pag nakita ko talaga karate, di ba? Ako, sa church namin, kilala nila ako. Sinasabi ko, Brad, mali. Hindi maitatama ng paliwanag mo, itigil mo yan. Kung gusto mo magkasama-sama tayo sa langit pagdating ng panahon, itigil mo yan. Opo, pastor. Dapat ganun, teachable tayo. Hindi yung sasabihin, bago ka lang Kristiyano, kararating mo lang dito sa church, kung makasita ka. Minsan, mga ganun tayo, di ba? Ako, ang tagal dito na ako tumanda. Yun nga, pastor tumanda ka na dyan. Pero bakit hindi ka nagbabago? There's something wrong. May malaking questionable. Pang! Amen! Ano sabi ng Bible? Ito sabi ng Bible. Magbasa tayo. Huwag ako kasi pagalitan niyo ko pag ako Ang sabi ng Bible ito, napakalinaw. Paki-scroll nga yun. Sana nakikita ng mga lola natin. Sabi niya, kaya nga, tingnan mo makinig ka maigi. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Verse 14, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong unang kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Napakalinaw. Sabi ni Pablo, anak, ginagawa mo ito dati kasi wala ka pang pagkaunawa. Ngayon, layuan mo yan, yung mga pagnanasa na yan. Alam mo kung bakit nagpapatago-tago ka pa kung ano mang paisa-isang stick? Kasi yan yung dati mong pagkatao. Sabi ni Pablo, dapat wala ka na dyan. Maging open-minded ka. Huwag kang padaya sa kaaway.
Hindi pwedeng, hindi pastor, ano kasi, pag nanalo naman ako pastor, papatayo ko yung church natin. Tataya ako ng loto pastor. Kailangan ko pastor manalo kasi yung church natin hindi pa nababayaran. Huwag kang totoo ba yun? Baka pag nanalo ka ng 50 million, di ka na namin makita. Ano ba? Saan si ano? Nawala na pastor. After 3 years, kumusta ka? Kami, ba't nabalik ka? Ubos na pastor yung pinanalunan ko. Hindi makakalungkot. Mga minamahal, hindi po ganun yung gusto ng Diyos. Hindi pwedeng magkakasala ka muna para gamitin ka ng Diyos. Hindi. Lalo kang hindi gagamitin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, lumakad ka ng may kabanalan. Araw-araw, may nakakakita man sa'yo o wala. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Another verse. Romans chapter 13, verse 11-14. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, gising na. Gising na ba? Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong unang tayo'y sumampalataya sa Panginoon. So pinapakita dito ni Pablo, malapit nang bumalik si Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi, malapit na si Jesus bumalik. Malapit na. Alam niyo mga minamahal, ano pa bang iniisip niyo sa buhay? Malapit na po si Jesus bumalik. Pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo na makasalubong ka sa Diyos. At hindi ka makakasama doon kapag lumalakad ka nang wala sa kagustuhan ng Diyos. Magugulat ka na lang. Yung iba nawawala na. Na-rapture na. Ikaw naiwan. Sabi ni Pablo sa verse 12, namamaalam na ang gabi, malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain. Tingnan mo, ang linaw. Yung mga tatay, baka pumupunta pa sa mga pakimat-kimat. Sa Bicol kasi, pakimat-kimat eh. Taga Bicol ho ako eh, Camarines Sur eh. Sa Bicol, pakimat-kimat. Paandap-andap yung ilaw. Kimat-kimat ba yun? Yung kumukuti-kuti tap, kanta ho yun eh. Biro lang ho. Yung patay sindi yung ilaw. Tingnan mo, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain. Sabi ni Pablo, malapit na. Layuan mo na yan. Tama na. Sobra na. Huwag palitan, huwag palitan. Hindi natin trabaho yung palitan. Verse 13. Ay, tuloy natin. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga na natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Kita mo yan? Sabi ni Pablo parang ganito, malapit nang bumalik si Kristo. Yung sarili natin, italaga na natin sa Diyos. Iwanan na natin yung mga masasamang gawain. Alisin na natin yan. Dito na tayo sa preparasyon natin. Malapit na pong bumalik si Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Ano sabi sa'yo? Titingnan ko. Verse 13. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Makinig kayo kasi ito yung hindi napapansin ng Kristiyano. Pag nagsaya, sobra. Di ba? Magdamag, video okay. Wala. Ang ganitong uri ng pagsasaya, sobra, ayaw ng Diyos. Tingnan mo, basahin natin ha. Mamuhay tayo sa liwanag, huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, at paglalasing. Ito pala, mayroon pala, nabasa natin ngayon. Yari na. Hindi talaga pala pwede, no? Kasi siguro, iniisip mo kanina, siguro pwede naman kahit isa-isang shot. Pero hindi pala eh. Sabi naman ng iba, pwede naman uminom, wag lang maglasing. Talagang pagpipilitan pa talaga. Ang pag-inom, kapag uminom ka niyan, 1-2 shot, mararamdaman mo na yan. Ang tawag ko nun, lasing ka na, hindi ka nga lang lasing na lasing. Hindi lang sobra. Ang alcohol, may epekto yan. Pansinin mo. Ako kasi, lumaki po akong hindi manginginom. Pero yung mga kabarkada ko, before, makasyat lang, lalo yung gin bilog, usong-uso sa Bicol, bilog eh. Ang lakas nun, 80 proof yun eh. Hindi nyo alam yun, no? Alam ko, no?
80 proof. Di ba? Tay, alam niyo po yun, di ba? Yung gin bilog, 80 proof, di ba? 80 proof. Ilang shot ka lang yun, 2, 3, mararamdaman mo yun. May konting manhid. Ang tawag doon, lasing, hindi ka nga lang sobrang lasing. Ano sabi ng Bible? Layuan, kalaswaan, kahalayan, saalitan, at inggitan. Ito mo, may inggitan pala. Meron pa bang inggitan dito? Minsan ganun eh. Pastor, bakit siya na lang lagi napapansin mo? Ako di mo man lang ako napapansin. Di ba? Hindi lang nakamayan, nag-backslide. Ay, ako na sa church na yan. Hindi man lang ako makamayan ni pastor. Samantalang yung mayaman, palaging kinakamayan. Pag hindi ka napansin ng pastor, unahan mo si pastor. Pastor, good morning! Praise the Lord, pastor! Ganun! Bukas makalawa, mapapansin ka na din ng pastor. Alam mo yung pastor, ang daming iniintindi niyan. Hindi lang kayo. Kaming mga pastor, hating gabi pa lang, ang dami nang iniisip. Ang daming iniisip. Kung hindi kayo napansin ng pastor, hayaan mo na. Ang sabi ng Bible ito, pahalagahan mo yung iba kesa ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, pag nakikita mong palaging ginagamit, pinagpapala, abay, katuwa mo na. Huwag mong ikainggit. Huwag ka na mag-isip kung ano pa man. Di ba? Alam niyo ba yung kanta ni Sharon? Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Di ba? Mga paliwanag. Hindi pala Sharon yun. Fernando pa pala, dapat pala ganun. Mga paliwanag mo'y di na. Di ba? Huwag kang mag-isip. Huwag ka na mainggit. Tayo po isang katawan. Hindi pwedeng sabihin ng mata, alis ka dyan. Ako lang, okay na. Hindi pwedeng sabihin ng isang kamay, alis ka dyan, huwag kang makialam. Hindi pwede. Magkakatuwang. Amen? Ituloy natin ang pagbasa. Ang Panginoong Jesucristo ang pagariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Tama yan? Ang linaw, malinaw ba yun? Efeso chapter 4, 22 verse 24. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarinan ninyo ang dating pagkatao na papahamak o na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Linaw? Ito yung suot natin. At sabi niya, nahayag ito. Kaya ka nakakalakad ng may kabanalan. Kaya ka namumuhay at nakakapamuhay ng nasa katotohanan at tama. Bakit? Nakasuklob sa'yo yung Diyos, si Kristo. Hindi mo kaya yan pag ikaw lang? Hindi. Sabi ng iba, hindi, kaya kong baguhin sarili ko. Hindi po totoo yun. Sino dito yung nagsasabing di nakakain ng rice tuwing January? Pastor, mula ngayon, di na ako kakain ng rice. Na ako kakain ng taba. Pag nakakita ng mataba, baka mamaya, may taba ata mamaya. Pastor, baka pwedeng ano muna, bukas na uli ang diet. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang Diyos lang. Si Kristo lang po yan. Amen. Palakpakan mo si Jesus. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung inahandog natin sa Diyos? Yung buhay. Yung buhay mo, hindi lang basta katatanggapin ng Diyos kung walang kabanalan. Wala. Ang sabi ng Isaias, sabi ng Isaias sa prayer to, kaya tayo hindi naririnig ng Diyos. Sapagkat nahahadlangan ang ating mga panalangin ng ating kasalanan. Kaya malamang dasal ka ng dasal, Lord, bakit parang tagal ko nang nagdadasal? Kapatid, baka hindi ka lumalakad sa kagustuhan ng Diyos. Hindi yan naririnig ng Diyos. Hindi yan literal na hindi ka naririnig sapagkat ang Diyos makapangyarihan. Kundi ang ibig niyang sabihin, hindi niya yung tutuparin
O hindi yan bibigyan ng Diyos sapagkat ikaw ay lumalakad ng naayon sa kanyang ayaw. Lumakad tayo ng nasa kagustuhan ng Diyos. Kunting kalabit mo lang sa Diyos, andyan na ang Diyos. Parang ganito. Sino dito yung may anak? Ako, anak ko isa lang eh. Ayan. Pag nakita mo yung anak natin, mabait, masunurin, hindi pala sagot, di pa pag humiling sa atin, ipapangutang mo pa nga, maibigay mo lang yung gusto. Bakit? Mabait eh. Masunurin. Ganun din sa Diyos. Paglakad ka ng lakad ayon sa ayaw ng Diyos, taliwas sa kagustuhan ng Diyos yung ginagawa mo. Kaibigan, hindi pwedeng magsama yung mabuti at masama, sabi ng Bible. Pag nananatili ka sa kasamaan, malayo ang Diyos sa iyo. Hindi mo siya maririnig. Hindi mo siya mararamdaman. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabihin ko po ito sa inyo. Ang church nyo po ay totoong simbahan ng Diyos. Bakit ko nasabi? Naramdaman ko po yung presensya ng Diyos dito sa simbahan nyo. Pagtaas natin ng kamay kanina, ang ganda. Ano yung kanta nyo kanina? Yung first song? Hindi, yung sa worship. Ang ganda. Dapat kumanta kayo nun. Declaration yun eh. Na yung Diyos karapat dapat purihin, sambahin. Tapos, praise the Lord, ang galing ng song leader nyo. Glory to Jesus. Di ba? Ang gagaling ng ano nyo, musician. Mapapaawit ka talaga eh. Yung iba naman, ayaw umawit. Awit kayo. Halos maputol na yung litid ng ugat. Tapos ikaw, hihikab pa. Panitingin pa sarilo. Tagal naman ng song leader na to. Pag ito talaga song leader, ang tagal. Ako ayaw ko pang matapos kanina eh. Amen. Alam mo kung bakit? Bumababa ang presensya ng Diyos kapag inawitan natin siya. Ito yung offering natin. Naalala mo si Elijah? Nag-offer siya sa Diyos. Isang tawag niya lang, bumagsak ang apoy. Tanda na siya ay kinalulugdan ng Panginoon. Kaya kapag tayo kumanta, pagtaas mo ng kamay mo, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, ibig sabihin niyan, kinalugdan tayo ng Panginoon. Dapat tayo eh. Amen? Salamat sa nyo, sa worship team nyo. Amen? Masasabi ko na kayo'y lumalakad sa kagustuhan ng Diyos. Kasi kung hindi kayo lumalakad sa kagustuhan ng Diyos, hindi talaga kayo samahan. Naalala mo yung yung propeta ni Baal? Maghapon, magdamag, tumatawag sa Diyos, hindi naman totoo yung Diyos nila eh. Sabi niya, baka namamasyal yung Diyos mo. Di ba? Sinaktan nila yung sarili na walang nangyayari. Pero ang mga anak ng Diyos, pag umawit ng buong puso, kinalugdan ng Diyos, bababa ang presensya ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Meron po akong nakilala na isang musician. Sabi niya, ako po ay pastor. Sabi ko sa kanya. Nagpakilala din siya. Kasama ko sa big bike. Nahilig ako sa big bike, pastor. Sabi niya, ay, pastor, ako Tagano ko. Gitarista ako. Okay na sana eh. Ang problema, may ikaw dito, pastor. Dalawa. Gitarista ng malaking gawain. Pangalawa, isa tagal namin magkasama, maghapon, kita ko, may hikaw sa sa pusod. Ay, nagbibiruan kami, tumawa, ay may hikaw sa dila. Ano ba naman? Lalaki, pastor. Sabi ko, sino kaya pastor nito? Ba't pinababayaan lang ba? Gagayahin tayo. Halimbawa, ako pastor, nakaikaw. Bukas makalawa, maghihikaw na rin yung mga lalaki dyan. Pogi si pastor pag nakahikaw. Gusto ko rin maging pogi. Di ba? Ang hikaw po ay para sa babae, hindi para sa lalaki. Ang maong na pantalon ay para sa lalaki. Ang mahabang buhok ay para sa babae. Lahat ba yan, pastor, mababa sa Bible? Opo. Si Pablo po, pagalitan ka ni Apostol Pablo sa Book of Corinthians, ang lalaki hindi dapat nagpapahaba ng, ang babae ay hindi dapat nagsusuot ng pang, ang lalaki hindi dapat nagsusuot ng pang. Malinaw yan. Pero ngayon, pwede na lahat.
Di ba? Di mo na nga ma-identify yung lalaki at babae ngayon. Di ba? Makita mo, siga. Paglingon, may bukol. Ang iksi ng buhok. Di ba? Makita mo naman, lalaki. Laki ng katawan. Paglingon, naka-eyebrow. Hindi mo na ma-identify yung lalaki at babae ngayon. Ang ibig sabihin, walang kabanalan. Di ba? Ito pa nakakalungkot, atin-atin lang to. Yung Metodista, nagkakasal ng parehong babae at parehong lalaki. Di ba? Nakakalungkot. Wala nang kabanalan. Para bagang pinababaw na natin yung antas ng kagustuhan ng Panginoon. Nawala na yung sinasabi ng Biblia. Sabi, hindi pastor kasi mahal din sila ng Diyos. Mahal tayo lahat ng Diyos. Pero yung ayaw sumunod sa salita ng Diyos, kinamumuhian ng Diyos. Pagdating ng panahon, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Sabi ng isang nakausap ko, hindi pastor mapagmahal ang Diyos. Kaya ba ng Diyos yung anak niya iilagay niya sa impyerno? Sabi ko sa kanya, tama yung sinabi mo. Hindi kayang ilagay ng Diyos yung anak niya sa lugar ng impyerno. Hindi niya kaya yun. Magiging sinungaling ang Diyos. Pastor, bakit sinabi mo na yung mga ganito ay mapapasa impyerno? Hindi naman sila anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lang ang anak ng Diyos? Yaon lamang, tumanggap, sumampalataya, ang siyang pinagkaluubang maging mga anak ng Diyos. Amen! Kaya yung panahon natin ngayon, wala nang kabanalan, nakakalungkot. Tayong mga nakakilala kay Kristo, sikapin natin na lumakad ng may kabanalan. Araw-araw may nakakakita man o wala. Nakikita ka man ni pastor, nakikita ka man ng mga manggagawa, mga minamahal, ipaglaban natin. Yung kabanalan ay kailangang makita sa atin. Amen! Sa isip, sa salita, at sa gawa. Yung isip mo, ayusin mo. Yung pagsasalita mo, huwag kang masumpungan ng kalaswaan, kahit biro. Kahit biro. May mga joke tayo na biro. Sabi ni Pablo, wag lamang lumabas, wag nawa. Amen. Ilalo na yung mura. Bishop, nagmumura. Patawarin akong bishop yan. Di ba? Hindi ko naman sa masyado silang hinuhusgahan. Kundi ang sabi ng Bible, hinusgahan na sila. Mali. Mga minamahal, bilang membro ng The Shepherd of Faith Family Church, makitaan tayo ng may kabanalan araw-araw. Palakpakan mo si Jesus. Last one, last na. Di ba? Ilang minuto na ba ako? 45? Tama-tama, isang oras. Pwede na, no? Maalala nyo pa ba ako? Wag na. Pastor, wag na natin invite si Pastor Noel sa sunod. Bakit? Ang tagal! Last. Mabilis na lang to. Another 15 minutes. Yung kabanalan po ay kailangan. Hindi pwedeng maliligtas ka nang hindi ka lumakad ng may kabanalan. Sabihin mo sa iyong katabi, lumakad tayo mula ngayon ng may kabanalan. Ang sabi ng Bible, eto, kailangan pala yan para maligtas tayo. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ito nakakalungkot. Meron ngayon mga nangangaral, listen, makinig kayo. May mga nangangaral ngayon na hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa Diyos. E di tanggalin na natin yung 1 John 1:9 na pag nagkasala ka, humingi ka ng sorry, ikaw ay lilinisin. Di tanggalin na natin yung tinuro ni Kristo. Sabi ng mga alagad, Panginoon, paano ba kami manalangin? Sabi ni Kristo ganito, Ama namin. May paghingi ba ng sorry doon? Patawarin mo kami, kagaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Kailangan mong humingi ng tawad sapagkat nagkakasala ka. Sabi nung nagtuturo, hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Sapagkat gagawin mo palang binayaran na tama naman.
Pero yung nagkakasala ka, hindi ka ba hingi ng sorry? Lord, sorry po. Kasi nakasakit po ako ng tao. Diba? Ang sabi ng Bible, kapag hindi ka namuhay ng may kabanalan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos. Yun ang nakakalungkot. Pag nakapakinig ka ng ganung turo na hindi mo na kailangan sapagkat ligtas ka na, ligtas ka na. Meron bang mapapahamak sa mga sumasampalataya? Sa palagay nyo? Sa palagay nyo lang. Halimbawa, sa Katolik, mananampalataya ka naman eh. Ang sabi po ng Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tumatawag ka ba? Check ka. Check. Check. Pastor, makakapasok ako. May kasunod pa. Hindi mo tinuloy ang pagbasa. Ano yung sunod? Kundi, yaon lamang sumusunod ng kalooban ng aking amang sa langit. Yung faith mo, yung kaligtasan, ginawa na ni Kristo yan 2,000 years ago. Wala kang share dyan. Kaya nga ang kaligtasan, libre sa lahat ng tao. Kaya lang, pag hindi mo naman sinunod yung salita ng Diyos, maliligtas ka ba? Eh di kung ganun na lang, di wag ka na magsimba. Nananampalataya ka naman eh. May Diyos. Si Satanas nga, sumasampalataya din. Nanginginig pa. Ikaw di ka pa nga nanginginig eh. Nanginginig ka ba? Masampalataya ako. Di kulang ka pa, talo ka pa ni Satanas. Mga minamahal, kung walang pagsunod sa salita ng Diyos, I'm sorry to tell you, sarado yung pinto ng langit. Hindi natatapos ang pananampalataya, din andun ka na. Kaya nga may simbay. Para malaman mo na dapat mong sundin ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng, hindi na ako magsimba, pastor, ligtas na ako eh. Kahit manatili ako sa kasalanan, pastor, ligtas naman ako, ligtas na ako eh. Si Judas nga eh, kasama ng Diyos, kasama ni Kristo, for 3 years. 3 years ba yun? Nadaya ng kaaway, o di si Judas pala ligtas, nagpatiwakal, pinagkanulo si Kristo. Ang ibig sabihin, ang diablong si Satanas, yung kaaway natin, gumagawa ng paraan para malinlang ka. Madaya tayo sapagkat ayaw ni Satanas na pagdating ng panahon ay maligtas ka. Ayaw yun. Kaya nga ngayon, maraming katuruan na kakaiba. Pag meron kayong narinig na kakaibang turo, tanungin nyo, pastor nyo. Pastor, may narinig ako ganitong turo. Okay lang pala yung ganito, okay lang. Ito nakakalungkot. Hindi na lang ako magbanggit ng pangalan, naka-live po ako eh. Okay lang bang magsugal? Hindi, di ba? Okay lang ba magsugal? Hindi. Pero tayo, tuwang-tuwa tayo pag pinapanood natin yung boxing. Panatan mo yan. Mayweather. Yung boxing po, malaking sugal yan. Baka di nyo alam. Milyon ang taya dyan. Tulad ngayon, may inaambang boxing. Banggitin ko lang, pastor, pero ako magbanggit pangalan. Madimanda tayo. Ang tayaan, pag tumaya ka sa kabila, yung piso mo, tama ng 10 piso. Sugal po ang boxing. Ang nakakalungkot, bakit yung mga pastor inaalaw yung kanilang membro na nagbo-boxing, okay lang daw, may nakalagay pa sa t-shirt, John 3:16. I can do all things through Christ who strengthened me. Nasa gitna ng sugalan, milyon ang taya. Pero bakit yung pastor nung tao na yun, okay lang? Eh, nakakalungkot, bakit hindi natin sabihin ng totoo, stop mo na yan. Stop mo na yan, mani. Hindi tama. Ganon din yung anak niya, ang laki na nakalagay. John 3:16. Halos patayin mo na yung kalaban mo sa boxing. Walang kabanalan. Nakakatakot. Amen?
Ay, iwan ko nagigets nyo ibig kong sabihin. Lumakad po tayo ng may kabanalan. Ito, pakinggan nyo mga minamahal. Tapos na po ako. Next. Sabi po sa Galatians, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman. O, pakinggan nyo, baka andito pa kayo. Pag andito pa kayo, magsisi na kayo sa Diyos. Hindi may kakaila ang hilig ng laman, pakikiapid. Siguro naman, wala naman ditong nakikiapid. Ano pa? Kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Baka lumuluhod pa po kayo kay Mama Mary. Si Mama Mary po ay tao na tulad natin, kinasiyahan ng Diyos, pinaging banal. Ang tanong, maririnig ka ba ni Mary pag nanalangin ka? Ang sagot, hindi. Kasi patay na ho siya at wala ho siyang kapangyarihan na marinig ang iyong dasal. At isa pa, ayaw po ng Diyos-Diyosan. Ikinagagalit ng Diyos, meron kang ibang Diyos maliban sa Kanya. Next, pangkukulam. May mangkukulam ba dito, Pastor? Hindi po akong kulamin, ha? Hindi, joke lang. Joke lang. Ano pa? Pagkapuot sa isa't isa. Baka may galit ka sa puso mo. Hindi po maganda yan. Ano pa? Pag-aaway-away. Dapat di na tayo nag-aaway-away. Pagsiselos, huwag ka nang siluso. Pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi. Alam mo si ano ganyan. Alam mo si tama na yan. Itigil na natin yan. Sasabihin naman, oo nga no. Oo nga. Huwag na kaya tayo magsimba dyan, lipat na tayo. Patay. Nadaya na kami ng kaaway. Di ba? Sunod. Pagkakabahabahagi. Pagkainggit. Mali talaga yung pagkainggit. Mainggitin ka, masama eh. Inulit na naman. Paglalasing. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tama na kasi yan. Next. Kalayawan. Alam mo kalayawan? Yung disco-disco sa mga kabataan, baka mahilig kayo sa disco. Sabi niya sa Bicol sa amin, kongga-kongga. Yung kongga-kongga, magdamag. Ayaw po ng Diyos ng mga kalayawan. Sobrang pagsasaya. Di ba? Video okay, sobra. Tama na yan. Ito, grabe kang makabirit sa video okay. Magdamag. Ayaw na ng kapitbahay mo, wala kang pakialam. Tapos sa church, tahimik ka. Ang gusto mo lang kantahin, yung mga sinaktan mo ang puso ko. Ipinakain sa aso. Yung mga kanta before, di ba? Tontoy mga Tapos pag sa church, tahimik ka, mahihain ka, di ka man lang magkanta para sa Diyos. Next. Ano pa? Muli ko kayong binababalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kita mo? Akala natin, simpleng pagkainggit lang. Malala pala yun. Hindi pala yun tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Yung pasyat-syat mo, hindi ka pala makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung konting bisyo, konting sugal, konting chismis, hindi pala gusto ng Diyos. Di ba? Meron. Kasi tingnan mo. Tingnan mo in ngayon. May marites, may tolits. Dati, ang chismosa sa babae lang. May nakalagay ba sa Bible? Opo. Mayroon. Mga chismosa. Ayaw ng Diyos. Sabi nga nung sa simbahan ko dati, mas matindi pa nga ang lalaki ngayon kaysa ka sa chismis. Ang lalaki ngayon, chismoso na rin. Tolits na. Pangit. Di ba? Sabihin nga natin, pangit. Pangit. Wag na yun. Last verse. Last na. Yan. Yung mga inaantok, gising na yan. Last na eh. Ha? Ganyan yan, di ba? Pag last na, medyo iba na. Tingnan mo, katabi mo, gising na. Last na eh. Tingnan mo 1 Peter chapter 5, verse 15-16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Nabanggit kanina ng Sunday school nyo. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng iyong gawain. Lahat. Hindi niya sinabing paglinggo lang. Hindi niya sinabing pag gumawa ka lang sa church, banal. Di. Sa lahat. Nasa trabaho ka, nasa opisina ka, nagdadrive ka, nagmumotor ka, anuman ginagawa mo, lahat ng bagay. Walang itinira. Dapat lumalakad kang may kabanalan. Amen? Yung joke nyo, ayusin nyo na yung joke nyo. Huwag na yung mga green-minded. Huwag na yung may mga patama. Di ba, usong-usong ngayon may sinasabing hugot? Di ba, huwag na. Dapat nakaka-edify kahit joke. Hindi natin nasasaktan ng Diyos kahit joke. Lahat ng bagay na ginagawa natin. Amen ba yun? Tuloy natin.
sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Kailangan ba ang kabanalan? Kailangan po para makita natin ang Diyos pagdating ng panahon. Dito po ako magtapos sa bersikulong ito. John 17:17. Ito po yung nakalagay sa logo namin sa church. Siguro nagtatanong ka, Pastor, paano ba ako maging banal? Eto, ang sabi ni Kristo. Ito po ay kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad nung siya po ay mapapako na. Sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ano ang nagpapabanal sa'yo? Salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, habang nakikinig ka dyan, natututo ka. Ang ibig sabihin, habang ang pastor mo ay nagpipreach, nilililok ka niya. Kaya nga minsan masakit magsalita ang pastor sa tingin mo. Kasi ang pastor, binabasa ang salita ng Diyos para pakinisin ka sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po yun. Ito yun. Kaya lang nakakalungkot, ang Bible, magkano lang to? 700 pesos. Pero hindi lahat may Bible. Pero lahat may cellphone. Magkano cellphone mo? 25,000? 80,000? 90,000? 700. Pero wala ka. Naniniwala kang mahalaga sapagkat pinapaging banal ka, pagkain ng kaluluwa mo, wala ka? Ay, nakakalungkot. Bumili ka ng Bible. Sabihin mo sa iyong katabi, bumili ka ng Bible. Ang Bible ko, bagong-bago. Bagong-bago. Ano mahalaga? Cellphone o Bible? Oh, palit tayo ng cellphone. Bago to. Bago. Hindi. Bumili po kayo ng Bible. Kasi ito yung pagkain mo, binabago ka nito araw-araw. At ito pa, sabi, last na. Payag chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Sino yung mapalad? Yung pamabasa. Hindi niya sinabing, mapalad ang nagpi-Facebook araw-araw at nagre-reply tuwing may message sa messenger. Wala kang mababasang ganun. Sino daw yung mapalad? Bumabasa! Ano babasahin mo? Wala kang Bible. Palitan na natin. Mapalad ang may Instagram, merong TikTok. Mali. Bili po kayo ng Bible. Sunod. Ang mga nakikinig sa propesiya nito, ito na naman sinabi. Maraming propesiya. At tumutupad sa nasusulat dito. May exclamation point. Pag binasa mo yan, dapat pasigaw ka din. With strong feelings, ibig sabihin, kailangan na kailangan, hindi ka lang tagabasa, hindi ka lang tagapakinig. Abay, ito pa rin mo rin naman. Pag nabasa mo, bawal, ay bawal pala. O, hindi bawal. Ay, dapat pala ganito, hindi dapat ganito. Para makitaan tayo ng katulad ng buhay ni Kristo. Pag wala to, walang pananampalataya. Pag wala to, walang kaligtasan. Walang Kristo sa puso mo pag wala to. Walang magbabago sa iyo. Wala. Sapagkat ang pagbabago ay sa pagkaalam ng katotohanan. That is from the book of John chapter 9. Malalaman mo ang katotohanan, which is the Bible, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y malaya na. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po ako. Pwede ba akong manalangin? Panalangin ko po kayo. Ang kabanalan po
ay kinakailangang mag-reflect sa ating buhay araw-araw. Yuko tayong lahat. Mabilis lang na panalangin. Ama naming Diyos, dakila ka po at karapat dapat ka pong purihin at pasalamatan. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat merong Biblia o salita mo na nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Nagkokorek sa amin, nagtutuwid upang kami po ay lumakad ng may kabanalan na araw-araw. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming pagkukulang. Patawarin mo po kami kung minsan kami lumiliko sa kaliwa o sa kanan, O Diyos. Turuan mo po kaming maging masunurin sa lahat ng pagkakataon. Lord, alisin mo po sa amin yung mga nakakapagparumis sa iyong harapan, O Diyos. Baguhin mo patuloy ang aming buhay. Pwede bang taas natin ang ating mga kamay? Especially kung mayroon ka pong request sa Diyos. Pwede bang kausapin mo saglit ang Panginoon? Baka may request ka sa Panginoon. Ano ba request mo? Halimbawa, Lord, meron po akong isang bagay na hindi matanggal-tanggal, tanggalin mo po. Lord, meron po akong sikretong kasalanan, Lord. Alisin mo po ito sa akin. Sige po, sabihin nyo sa Diyos. Huwag mo nang iparinig. Ibulong mo sa Diyos. At kung ano man request mo sa Panginoon, sabihin mo. Sabihin mo, Lord, ang buhay kong ito, iniaalay ko sa iyo. Ganun lang kasimple. Gusto po ng Diyos na makausap ka po. Baka hindi ka pa nakakapanalangin, ito yung pagkakataon, manalangin ka sa Diyos. Ibig sabihin, kausapin mo po ang Diyos. Mga minamahal, malapit na pong bumalik ang Diyos. Igugol po natin yung mga panahon na natitira sa ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Come on, come on, come on. Lahat po ay manalangin. Lahat ay nakayuko, lahat ay nakapikit. Lahat lumalapit sa Diyos. Baka may request ka sa Panginoon. This is your time. Ito yung time mo para kausapin mo ang Diyos kung ano man yung request mo. Huwag kang mahiya sa Diyos. Ang Diyos po ay mabuti at mabait, handang tumugon sa iyong request. Ang Diyos po natin ay hindi lamang tagapakinig ng ating dalangin, kundi siya'y tagatugon din naman. And I do believe, naririnig ka ng Diyos sa mga oras na ito, at nais ng Diyos patunayan sa iyo na siya'y nagmamahal, na siya'y tumutugon sa panalangin. Come on, come on, come on, come on, pray. Hallelujah. Come on. Glory to Jesus. Come on. Hallelujah. Glory to God. Come on, open your mouth. Bukas mo yung bibig mo na yan. Inaantay ka ng Diyos. Puno ka ba ng kabigatan? Hinanakit? Ibigay mo sa Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Yan ang magandang pangako ng Diyos. Ang kailangan mo lang dumulog ka sa Panginoon. Come on! Come on! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God in heaven, Lord, andito po yung mga anak mo, Diyos, nakataas ang kanilang kamay. Meron po silang mga request. Meron po silang mga prayer request. May mga kahilingan po sila, O Diyos. Amang banal, ako po'y nakikiisa sa kanila. Matanggap po nila, O Diyos, ang kanilang mga dalangin sa iyo. Kung ang kanilang dinadalangin, Panginoon, ang kanilang sarili, Lord, maranasan at maramdaman po nila na totoo kang Diyos. Kung ang kanilang dinadalangin, ang kanilang mga mahal sa buhay, abutin mo po ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kung ang kanilang dinadalangin, ang kanilang health, kung sila may karamdaman, dakilang Diyos, ang kagalingan, ang kapayapaan na isumakanila. Oh, hallelujah. Amang banal, ang pagpapala ay kanilang maranasan. Ang paglakad na may kabanalan araw-araw, Panginoon, mapaglabanan po namin, O Diyos. Yung kasalanan sa ibabaw ng mundong ito, O Diyos, na nagpapahirap sa tao, ma-overcome po namin.
Tulungan mo po kami, O Diyos. Hindi po namin kaya kung wala ka, hindi ka namin kasama. Lord, araw-araw na andito po kami sa ibabaw ng mundong ito. Ingatan mo po kami, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, na dakila. Purihin ka, Amang Banal. Dakilain ka sa lugar na ito. Maraming salamat po sa iglesyang ito, Diyos. Na meron kang itinayo na iglesia sa lugar na ito na kung saan, O Diyos, sasabihin yung katotohanan, Panginoon, na magpapalaya sa bawat taong gapos ng kasalanan. Hindi kami mangingimi, Panginoon. Hindi kami matatakot, O Diyos, sapagkat ito yung kapangyarihan, Panginoon, para makatanggap ng kaligtasan ang lahat ng tao, O Diyos, na makakarinig nito. Maraming salamat. Purihin ka, O Diyos, na dakila. Salamat sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, O Diyos, sa iyong presensya may kagalingan, Panginoon. Sa iyong presensya may kapayapaan, O Diyos. Sa iyong presensya may pagbabago ng buhay. May biyaya, may pagpapala, may kagalingan, Panginoon. Oh, salamat po. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu Santo na kasama po namin. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ang karangalan na isa iyo lamang, Panginoon. Ang karangalan, kapurihan na isa iyo lamang. Sa iyo, Diyos, na may likha ng langit at lupa. Sa iyo, Diyos, hallelujah, na may bigay ng aming buhay. Sa iyo, Diyos, na nagbigay ng buhay para kami magkaroon ng buhay. Sa iyo, Diyos, na namatay para sa amin. Sa iyo, Diyos, na mahabagin. Purihin ka at luwalatin ka. Ang karangalan ay sa iyo lamang at ang pagpapala ay patuloy sumaamin mula sa iyong kariyan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay sumigaw ng Amen! Thank you, Pastor. Manatili po tayo nakatayo.